Ganap na public hearing ng Senate Committee on Health sa pangunguna ni Senator Bongo, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthcare system na siguradong tutugon sa pangangailangan ng mga tao. Ayon sa Senador, bago pa man magkaroon ng COVID-19 ay may kakulangan na talaga sa mga pasilidad at equipment para tugunan ang mga pangangailangan medikal ng mga Pilipino. Dagdag pa niya na sa kanyang pag-iikot sa mga ospital sa bansa ay nakikita niya mismo ang paghihirap na dinaraanan ng mga Pilipino para makakuha ng medical treatment. Ilan sa mga panukalang batas na tinalakay sa public hearing ay ang may kaugnayan sa pagpaparami ng bed capacity ng ilang local hospital sa bansa. Kaugnay niyan ay nabanggit din ng Senate Bill 1226 o ang Proposed Department of Health Hospital Bed Capacity Rationalization Act. Kasama rin sa mga tinalakay ang panukala na italaga ang Secretary of Finance bilang chairperson ng PhilHealth Board of Members dahil ang naturang ahensya ay isa pa ring insurance corporation at kailangan pamunuan ng may alam sa fiscal management. Sa kaparehong public hearing sa Senado ay tinanong ni Senator Bongo kay Department of Health Secretary Francisco Duque III ang updates tungkol sa clinical trials para sa bakuna ng COVID-19 kung saan sinabi ng kalihim na patuloy ang kanilang koordinasyon sa World Health Organization o WHO at DOST sa pangunguna ni Secretary Fortunato de la Peña. Ayon kay Secretary Duque, may 6 na tinitingnang posibleng vaccine o bakuna na dadalhin sa bansa. 6 na buwan din umano ang inaasang itatagal ng Phase 3 ng clinical trials na ito na matatapos sa Abril ng susunod na taon. Sinabi rin ng kalihim na bibigyan ng prioridad ang mga health workers, frontliners at iba pang mga priority groups sa pagbibigay ng COVID-19 vaccine. Pinaalalahanan naman ni Senator Go ang kalihim na dapat ding unahin ang mga nasa poor and vulnerable sector dahil sila ang pangunahing nangangailangang magtrabaho araw-araw para mabuhay. Para mabilis o mapabilis ang economic recovery ng bansa, nararapat lang na magkaroon ng mas malaking suporta mula sa pamahalaan ng sektor ng turismo. Yan ang naging pahayag ni Senator Bongo sa ginanap na budget hearing ng Senate Committee on Finance kamakailan sa proposed 2021 budget ng Department of Tourism kung saan nagpahayag rin siya ng buong suporta sa nasabing budget proposal. Sa kabila ng malaking epekto ng pandemya sa turismo ng bansa, nagawa naman anya ng Department of Tourism na isa sa mga programa ng pamahalaan na tutugon sa COVID-19 pandemic, gaya na lang ng pag-organize ng mga sweeper at commercial recovery flights para tulungan makauwi ang mga na-stranded na turista at iba pa. Sa huli ay sinabi ng Senador na kasabay ng pagpapalakas natin sa turismo ng bansa ay nararapat na lang din na siguruhin mapapanatiling malinis at hindi masisira ang ating likas na yaman. No excuses sa delayed na pag-release ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 2. Yan po naging payag ni Senador Bongo tungkol sa pondo hanggang ngayon ay hindi pa nare-release ng Department of Budget and Management. At ay minadali na ng Senado ang pagpasa sa Bayanihan 2 para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa gitna pa rin ng banta ng COVID-19. Sa isang media interview, sinabi ni Senator Go na nakausap na niya si DBM Secretary Wendell Lavisado. Sinabi naman ng kalihim na meron na raw siyang marching order sa buong kagawaran para rumesponde sa lahat ng budget request sa loob ng 24 oras. Ngunit hindi posible ang omnibus release dahil ang bawat request ay kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso. Sa uli nagpaalala rin ang senador na dapat makarating at maramdaman ng pinaka-nangangailangan ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa kanila sa ilalim pa rin yan ng Bayanihan 2. Muli rin napatid ng tulong ang opisina ni Senator Bongo para sa mga biktima ng sunog sa Davao City. Muling namahagi ng libreng face mask, face shield, food packs at mga gamot ang mga pamilyang nasunugan sa Barangay Panakan sa lungsod ng Davao. Namahagi rin ng bisikleta at computer tablets ang senador sa mga piling benepisyaryo sa lugar. Sa pamagitan naman ng pangkabuhayan para sa pagbangon at ginhawa program, nagbigay rin ng negosyo kits ang Department of Trade and Industry sa 34 na qualified beneficiaries. Nauna nang binisita ni Senator Go ang naturang lugar noong Agosto kasama ang DSWD, DOH, PCSO at Davao City Social Services.
Bago pa man ang follow-up aid distribution sa Barangay Panakan ay naabutan na rin ng tulong ang 47 fire victims din sa barangay, ilan sa mga lungsod pa rin ng Davao.